Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magsisimula na po ang ating pananambahan sa umagang ito. Kaya po muli nating ihanda ang ating mga sarili. O si Yahweh ay ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay kahahanga, yuyuko sa takot ang mga kaaway, dahilan sa taglay mo kapangyarihan. Ang lahat sa lupa ika'y sinasamba, awit ng papuri yaong kinakanta. Ang iyong pangalay pinupuri nila. Tayo pong lahat, tayo na lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap ni Yahweh na siyang sa atin ay nalalak. Siya ang ating Diyos at tayo ang bayan sa kanyang pastulan, mga tupang kanyang inaalagaan. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Panginoon, salamat po muli sa pagkakataon na ito na iyong pinagkakaloob sa amin. Na muli may oras kami upang papurihan ka bilang isang iglesia, bilang isang katawan ni Kristo sa iyong harapan. Nawa Panginoon ay patuloy mo kami samahan. Gabayan kami ng iyong banal na Espiritu. At sa pamamagitan nito ay patuloy kami maging sabik na umawit sa iyo, manalangin sa iyong harapan, at gayon din naman ay makinig ng iyong banal na mensahe. Patuloy mo pong buksan ang aming mga puso at isipan upang aming lubusang matanggap ang iyong mensahe sa amin sa umagang ito. At Ama, patuloy mo kami kalooban din naman ang karunungan paano namin ito maibabahagi sa aming mga kapatiran, sa aming mga mahal sa buhay. Ama, patuloy namin damhin ang kabanalan ng gawain ito. Huwag namin ito ituring na isang simpleng gawain lamang, kundi kapahayagan ng aming pananampalataya sa iyo. Ito po nawang gawain na ito ay maging kaparaanan namin upang ikaw ay bigyang kaparangal sa lahat ng iyong ginagawa sa aming mga buhay sa araw-araw. Purihin ka, Ama. Maraming salamat po. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Isang pinagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Tayo pong lahat ay sama-samang umawit, magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Gamitin po natin ang ating mga kamay, ang ating mga labi sa pagpupuri sa Kanya sa umagang ito. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. Water you turned into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. Out of
God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Yes, Lord. Hallelujah. Pinupuri at pinasasalamatan ka namin Diyos sa umagang ito. Into the darkness you shine, out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Hallelujah. We worship you. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Hallelujah, yes, Lord. Then what can stand against? Jesus. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. We worship Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa kalayaan na kami ay makapag-awitan, Panginoon, at makapagpasalamat sa iyo, Panginoon, sa umagang ito. Hallelujah. Karapat-dapat ang iyong pangalan na papurihan at pasalamatan. Hallelujah, Jesus. Patuloy po tayong umawit sa ating Panginoon at ito pong awiting ito ay gawin po nating panalangin sa Kanya sa umagang ito. Hallelujah. Narito kami, O Diyos, nagpapakumbaba, Panginoon, nagkakaisa na lumalapit, Panginoon, sa iyong harapan sa umagang ito. Hallelujah. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope for a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy.
Lord. Hallelujah, Jesus. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth, you created all for love's sake became forth. Hallelujah. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Yes, Lord. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Ang lahat, Panginoon, ng pagpupuri at pasasalamat, Panginoon, ay tanging sa iyong pangalan lamang po nararapat, aming Diyos. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Atin pong sama-samang ipahayag ang UECC Vision. Ang UECC ay isang iglesyang may malalim na kapahayagan ng pananampalatayang nakabatay sa banal na kasulatan. Aktibong nakikibahagi sa dakilang atas na ipinagkatiwala ng Panginoong Hesukristo at nagpapanumbalik ng isang nilikha sa Diyos hanggang sa kanyang muling pagdating. Sa mga nagdaang panahon ay pinalampas ng Diyos ang di pagkakakilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit ngayon ay iniuutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisit talikuran ang kanilang masamang pamumuhay. Tayo pong lahat ay magkaroon ng sandaling tahimik na pananalangin ng pangungumpisan.
Ganito po ang sinasabi ng Diyos sa kanyang mga salita. Sapagkat patatawarin ko ang kanilang mga kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang mga kasamaan. Batid ng Diyos ang ating mga pagkakasala sa kanyang harapan, gayon din naman ang ating mga kahinaan, ang mga limitasyon na nagdudulot sa atin kung bakit maraming pagkakataon na tayo nagkakasala sa kanyang harapan. Batid din ng Diyos na tayo ay walang kakayahan na ang ating mga sarili ay iligtas at baguhin. Kaya naman siya ay nangako sa atin na kung tayo tapat, nahihingi ng tawad sa Kanya, magpapakumbaba, aamin sa ating mga pagkakasala, tayo ay Kanyang patatawarin at bibigyan ng kalakasan at kakayahan sa pamamagitan ng Banal na Espiritu upang makaalis sa ating mga kasalanan. Kaya kung sino man sa oras na ito ang lumapit ng may kapakumbabaan sa harapan ng Diyos, ay makaaasang tatanggap ng Kanyang kapatawaran. Tanggapin ninyong lahat kung gayon ang Kanyang kapatawaran, at mula ngayon ay mamuhay kayo bilang mga bagong nilalang sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Para naman po sa ating mga balita at malasakit, Sunday Worship Service po, ito pa rin po ay nagsisimula ng alas 8 ng umaga at mapapanood po natin sa pamamagitan ng Facebook Live at sa ating YouTube channel. Prayer meeting po, 5:30 p.m. naman po ito sa tuwing Miyerkules sa pamumuna po ni Pastor Art. At Dawn Watch Prayer po, tuwing alas 4 ng madaling araw. At Family Bible Study po, 5:30 p.m. din po ito sa pamumuna naman ni Pastor Ray. At para naman po sa magdiriwang ng mga may kaarawan sa linggong ito. Sa 24 po, si kapatid na Micah Austria. 25 po, si kapatid na Randel Del Hierro. 27 po, si kapatid na JP Gloriani. At 28 naman po, si kapatid na Elsa Matreo. Ang magdiriwang naman po ng anibersaryo ng kasal sa linggong ito ay si kapatid na Harish at si Marley Marasigan sa August 29 po. Tayo po'y manalangin. Aming dakila at makapangyarihang Diyos, kami po ay patuloy na dumudulog, nananalangin sa iyo sa oras na ito. Nagpapasalamat po kami sa biyaya mong buhay, kalakasan, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Amin pong idinudulog, O Diyos, ang amin pong bansang Pilipinas, na patuloy na iyong pong pagpalain sa kabila, Panginoon, ng nararanasang pandemya ngayon. Ang dalangin ko po, Panginoon, ang patuloy na pagpapala mo at pangunguna, Panginoon, maging sa mga namumuno, Panginoon, sa aming bansang Pilipinas. Pagpalain mo, O Diyos, ang aming presidente at lahat, Panginoon, ng mga opisyales, Panginoon, ng gobyerno na patuloy, O Diyos, na gumagawa, Panginoon, upang patuloy na mapaayos ang lahat. Maging, O Diyos, ang coronavirus na ito amin pong dinadalangin na nawa, O Diyos, ay patuloy na pong makaranas ng kagalingan, maging ugad ang mga may sakit at karamdaman ngayon. Pagpalain mo rin, O Diyos, at ingatan maging ang mga frontliners, O God, na patuloy, O Diyos, na ginagamit mo sa labas, higit sa lahat, maging sa loob ng mga hospital. Patuloy na pagpapala, pag-iingat, at maayos na pamumuno, wisdom and knowledge, Panginoon, para sa aming bansang Pilipinas. Maraming salamat po, God. Amin din po idinutulog, idinadalangin sa iyo, O Diyos, ang patuloy na pagpapala mo sa mga gawain ng UECC, Panginoon. Amin dinataas ang Sunday services, Panginoon namin, na patuloy, O Diyos, na maranasan ang pagkilos at paggawa ng iyong Banal na Espiritu, higit sa lahat sa aming mga buhay, sa pamamagitan ng iyong mga salita. Pagpalain mo, Diyos, ang aming pong mga pananambahan, ang aming pong Family Bible Study, Panginoon, ang
kung saan, O Diyos, nandoon ang pagsasama-sama ng bawat pamilya upang manalangin. Pagpalain mo rin, O Diyos, ang prayer meeting, Panginoon, na ginaganap sa amin pong mga tahanan din, O Diyos. Maranasan ng bawat pamilya ang pagkakaisa, pagmamalasakitan sa pamamagitan po ng pananalangin. Maraming salamat po, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na itinataas din po namin sa inyo, Panginoon, ang pamilya o God ng UECC, O Diyos. Sa mga pamilya o God na nakakaranas po ng mga kakulangan, dalangin po namin, O Diyos, ang provision mo, O God. Maging, O Diyos, sa mga pagkapagsubukan, O Diyos, na dumaranas ang mga bawat pamilya. Dalangin po namin, O God, ang patuloy na pagtulong, pagsama ng iyong kapangyarihan sa bawat pamilya, O God. Nananalangin din, O Diyos, kami para sa mga kagalingan ng aming pong mga kapatid na nasa balik ng karamdaman. Si Tatay Efren, Panginoon, si Ate Marieta, sila Nanay Elvie, Panginoon, maging, O Diyos, kay Kuya Alex Fenomeno. At sa mga kapatiran pa namin, O Diyos, na hindi po namin alam na sila, O God, ay may mga sakit karamdaman. Idinadalangin po namin na sila ay patuloy na makaranas ng kagalingan na nagbubuhat sa inyo. Salamat po, Panginoon. Alam namin, Ikaw, O Diyos, ang magbibigay ng kalakasan, higit sa lahat ng espiritual na aspeto sa kanilang mga buhay. Nagpapasalamat din po kami, Panginoon, sa pagpasok, Panginoon, O God, ng mga bata, Panginoon, sa Biblical Del Academy, O God. Kami, O Diyos, ay patuloy na nananalangin para sa new normal na ito, O God, ng pag-aaral ng mga bata. Dalangin po namin, O Diyos, na makasapat ang mga enrollees at maging, O Diyos, ang patuloy, O God, na pagpapala mo rin sa eskwelahan, O God, ng Biblical Del. Salamat, O Diyos, maging sa lahat ng mga pampublikong paaralan, O Diyos. Dinadalangin po namin ang patuloy na pag-iingat, pagpapala at grasya mo, Panginoon, O God, sa nalalapit na pasokang ito, Panginoon. Maranasan nawa namin, O God, ang pagpapala mo sa kabila, O Diyos, na nararanasan namin, Panginoon, na nasa new normal mo kami. Salamat, O Diyos, dahil alam namin na Ikaw ay makapangyarihang Diyos na tumutugon sa lahat ng aming po mga panalangin. Panginoon, dinadalangin din po namin ang aming mga kapatid na nagdiriwang, O Diyos, ng kanila pong kaarawan. Matuloy na pagpapala, pag-iingat at proteksyon po ang patuloy nilang maranasan sa kanilang buhay habang sila'y naglilingkod sa inyo. Maging, O God, ang magdiriwang ng kanilang wedding anniversary, Panginoon. Pagpapala sa mga relasyon ng mag-asawa, ang patuloy nilang maranasan at patuloy, O God, ng katatagan ng relasyon ng bawat pamilya, O God, ang aming pong mga panalangin. Maraming salamat po, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na amin pong itinataas itong lahat sa inyo, na patuloy na umaasa sa iyong dakilang gagawin, pagpapala at grasya mo, Panginoon, sa lahat ng aming mga itinutulog sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon. Ito pong aming mga panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ang talatang basehan po ng mensahe sa umagang ito ay ating makikita sa Ebanghelyo ayon kay Mateo, Kabanatang 11, talatang 28 hanggang 30. Ganito po ang sinasabi. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasaanin ninyo
ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Tayo po'y pinagpala na sa pagkakarinig ng salita ng Diyos at idagdag niya nawa sa atin ang pagkaunawa. Atin pong awitin ang awit ng paghahanda. Under your grace, your mercy amazes me. Under your wings, your shadow covers me. A promise of love where my heart is safely undone. Speak to me, Lord, your servant is listening. Over the noise, I hear you whispering, my hope has come, and my heart is safely undone. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe. Speak to me, Lord, your servant is listening. Over the noise, I hear you whispering, my hope has come, and my heart is safely undone. Oh, I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe, forever safe, forever safe, forever safe. You are never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever safe. You are never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever safe. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. I found my fortress
Tayo po'y saglit na manalangin. Dakilang Diyos na aming magulang, kami po ay minsan pa nagpapasalamat sa iyo sa umaga nito. Sapagkat muli mo pong ibinigay sa amin ang pagkakataon na kami ay makapagbulay-bulay sa iyong mga salita. Buong kapakumbabaan kami, O Diyos, na nagpapahayag sa iyo at nananalangin nang iyong banal na Espiritu ang patuloy na magbigay sa amin ng inspirasyon, ang magturo sa amin, nang sa gayon, sa pagkaunawa, makapamuhay kami ayon sa iyong kalooban. Alisin mo kung gayon, O Diyos, ang anumang posibleng hadlang sa aming pabubulay-bulay. Suguin mo ang iyong mga anghel na siyang magbantay sa aming mga tahanan at magtaboy ng anumang uri ng masamang espiritu nang sa gayon sa aming pagsamba sa iyo sa umagang ito, sa aming pagbubulay-bulay, may tuon lamang namin ang aming puso't isipan sa iyo. Purihin ka, O Diyos, sa pagkakataong iyong binibigay muli sa amin, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus na siyang ulo ng iglesia nito. Amen. Napakarami pong bagay na ginagawa ang Diyos na hindi makita ng mundo. Ito po ang dahilan kung bakit patuloy na nabubuhay ang marami sa takot at malalim na pag-aalala. May mga pagkakataon din na tayong mga mananampalataya ay hindi na naiiba ang pananaw sa karanasan ng mundo. Sapagkat imbis na tayo ay tumingin sa ating Panginoong Jesus at umasa sa kanyang mga pangako, mas naniniwala ang marami sa atin kung ano ang tinatayuan prinsipyo ng mundo ito. Sa ngayon po mga kapatid, kumusta na po ang ating pamumuhay? Sa araw-araw ng ating pagharap sa bagong hamon ng buhay, saan po o kanino po natin ngayon iniaasa ang ating buhay at kapalaran? Marahil ang mga katanungan ito ay mahalagang masagot ng maayos ng sino mang nagnanais na makapagtagumpay sa pagharap ng buhay. Naniniwala po ako na kung ano ang kasalukuyang prinsipyong ating pinanghahawakan sa buhay, yun din ang mangyayari sa ating hinaharap. Kung nanghahawakan tayo sa prinsipyo ng mundong ito, makakamtan natin kung ano ang meron sa sanglibutan ito. At sinasabi ng banal na kasulatan na ito ay patungo sa kapahamakan. Pinatunayan na po sa atin yan ang kasaysayan. Kung tayo ay nanghahawakan sa prinsipyong makadiyos, makakamtin din natin ang pangako ng Diyos. At sinasabi din ng banal na kasulatan na ito ay patungo sa buhay na ating hinahangan. Pinatunayan na rin po ito ng kasaysayan na silang nagsitalima sa Diyos ay nakasumpong ng kapahingahan ng buhay sa Diyos. Ang bagay na ito ang hindi maunawaan ng mundo sapagkat sinasabi ng ating Panginoong Hesus mismo na itinago ito ng Ama sa matatalino ng mundong ito. Ano yung bagay na ito na itinago ng Ama? Yung karunungan ng Diyos. Sa kasalukuyan nating buhay, kung meron ang mahalagang salitang nais marinig at mangyari ng lahat, ito po ay ang salitang kapahingahan. Dahil halos lahat ng tao ay pagod na. Makikita natin na yung mga unang maiingay nagdaang mga araw ay sumilensyo na. Marahil napagod na o kaya naman naubos na yung kanilang mga resources. Sa ngayon, halos lahat tayo ay exhausted na sa pag-iisip ng mga pamamaraan upang makapagpatuloy at ano yung iba naman ay nag-iisip na bahala na upang kahit sa gayon ay maibsan ang kabigatang dinadala nila. Maging ang ating pamahalaan ay pagod na din. Kung kaya mapupuna natin at hindi na tayo magtataka na marami nang nangyayaring mintis sa pamamalakad. Ang masama pa po nito mga kapatid na imbis magtulungan ang mga nunungkulan, may mga nagsisikap kung paano ito ilugmok ang pamahalaan upang maagaw ang kapangyarihan. Pagod na tayo sa pakikinig ng corruption, sa PhilHealth, at siguro sa lahat ng ahensya ng gobyerno na ngayon lamang natin naririnig na tuwirang iniimbestigahan. Iniisip natin kung kailan na lang ito matatapos ang lahat ng ito. Maraming bagay ang nagdudulot sa atin ng kapaguran. Tanda ng tuwirang pagkakapariwara ng sanlibutan ito.
sa pagkakalugmok sa kasalanan. Katulad nga po ng sinasabi sa Roma 8:22, dumaraing ang sanglilikha dahil sa matinding hirap tulad ng isang manganganak. Kailangan ng lahat sa mundong ito ang kapahingahan at kaligtasan. Sa batayang mga talatang ating binasa, ipinag-aanyaya ng ating Panginoon ang kanyang pamatok at ang kanyang mga aral sa sino mang nais magkaroon ng kapahingahan sa kanilang buhay. Alam ng ating Panginoon na maraming tao ang nasa ilalim ng matinding kapaguran sa buhay. Mga taong nabubuhay sa takot, sa kabiguan, sa pagkawasak o brokenness. May nagkiklaim nga kung isang kabataan na siya daw po ang embodiment ng brokenness. Kawalan ng pag-asa, kapaitan at marami pang ibang bagay. Naisip ko nga po, bakit ito na rin ang rason kung bakit may mga taong ayaw ng mag-asawa. Gayon pa man po, nang sabihin ng ating Panginoon ang kanyang paanyaya, malinaw na ang nais niyang matugunan ay ang mga suliraning ito. Sinasabi niya sa lahat na nabibigatan sa kanilang mga pasanin na lumapit sa kanya upang magtamo ng kapahingahan, kahit kapahingahang hindi katulad ng ibinibigay ng mundo, na nakalagay lamang sa panandaliang kaaliwan o kaya naman sa pagtalikod ng responsibilidad, kagaya ng pagpapakamatay o kaya pag-ignore ng buhay. Kundi isang kapahingahan, dala ng pagkaunawa na matatag ang ating kinalalagyan sapagkat ito ay nakapundar sa Diyos. Para po sa ating kapakinabangan sa umagang ito, unawain po natin ang ipinag-aanyayang kapahingahan ng ating Panginoong Yesus. Una po mga kapatid, tanggapin natin na ang paanyaya ng ating Panginoon ay mayroong ipinakikitang responsibilidad. Sinabi niya, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin o mag-aral kayo sa akin. Ibig pong sabihin, talugas ito sa kaisipan ng sino mang nagsasabing lumalapit sa Diyos, ngunit walang paghahangad na magamit ng Diyos para sa kanyang nais na layunin o sa kanyang nais na gawin. Tandaan po natin na ang pamatok ay inilalagay lamang sa isang hayop kung ito ay gagamitin sa pagtatrabaho, katulad ng pagdadala ng anumang bagahe o kaya paghahanda sa lupa upang matamnan. Inilalagay ito sa hayop hindi sa panahon ng pamamahinga, kundi sa panahon ng paggampan ng gawain. Ito ang isang bagay na dapat nating maunawaan. Ikalawa, ang salitang matuto kayo sa akin ay mga salitang nagpapaunawa sa atin ng pangangailangan mag-aral. At alam po natin na kailanman ay hindi matututo ang sino mang walang hangarin tumalima upang magsikap na makaunawa. Ang dalawa pong prinsipyong ito, o sa dalawang prinsipyong ito tayo ay inaanyayahan at ginagarantiyahan ng ating Panginoon na magkakamit ng kapahingahan. Sinabi po nga po ng isang manunulat, the paradox of the Christian life is you find rest when you start to understand and labor for God. Makikita rin po natin na tuwirang taliwas ito sa pananaw ng marami, na ang kapahingahan ay makukuha lamang ng taong walang ginagawa at walang iniisip. Ang kapahingahan dito ay isang aktibong salita, mga kapatid. Masigla at puno ng pag-asa, dulot ng pagtalima na makaunawa sa pagkaunawa, at kagalakang maglingkod. Paano po nagsisimula ang kapahingahan? Mas mabibigyan po natin ito ng halaga yung sinabi ng ating Panginoong Yesus. Kung babalikan po natin ng konti ang kalalagayan ng panahong sinabi niya ang aral na ito. Sa panahon pong yun, halos lahat ng mga Hudyo, lalo na yung mga nakatira sa labas ng Jerusalem o yung sinasabing nasa countryside,
ay mga hindi edukado, kaya umaasa lamang sila sa anumang sinasabing impormasyon ng mga nasa templo, lalo na kung ito ay tungkol sa kanilang pananampalataya at mga batas. Isa pa, naging isang napakabigat na pasanin para sa mga tao. Ang mga patakaran at mga responsibilidad na ipinagagawa ng mga Pariseo, ng mga pari doon sa templo. Na imbes ang mga batas ay magbigay sa kanila ng kapahingahan at garantiya ng kaligtasan, naging itong instrumento upang takutin lalo at lalo pabigatin ang mga pangrelihiyong gawain sa paniniwalang sa pamamagitan ng mga bibigat na gampanin at pagtupad niyang mga utos na yun, ay doon sila mapapabuti sa harap ng Diyos. Dumating din ang panahon na ang mga mamamayan ng Huda ay sumusunod na lamang sa mga sinasabi ng mga makapangyarihan sa templo, sapagkat ginamit din ng mga nasa templo ang kanilang impluwensya at kapangyarihan na magparusa o maging ang pumatay sa mga taong tinitingnan nilang lumalaban sa kanilang ipinasusunod na iba pang mga batas. Sinabi ng Panginoong Hesus sa Mateo 23:4, pinagpapasa nila ng mabibigat na dalahin ang mga tao, ngunit nidaliri nila, ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Istrikto nilang ipinatutupad ang mga patakaran sa mga tao, ngunit silang mga nasa templo ay hindi naman gumagawa ng kanilang ipinatutupad. Nakikita ng ating Panginoong Hesus ang mga bagay nito, kung kaya nag-aanyaya siya na pasanin nila ang kanyang pamato, sapagkat ito'y magaan at madaling dalhin o maginhawang dalhin. Maginhawang dalhin sapagkat susundin natin ang kanyang mga utos, hindi sa antas na makuha natin ang gantimpala o ang kaligtasan, kundi dahil ito ay bunga ng kagalakan, dahil una na niya tayong iniligtas. Hindi lamang ito, mga kapatid. Siya ang nagsakripisyo. Siya ang pumasa ng ating mga kabigatan, ng ating mga kasalanan, upang ibalik at tamasain natin ang kaligtasan. Ang buhay na walang hanggan, na ninakaw ng kasalanan sa atin. Kung kaya sinasabi natin, hindi na natin tinatrabaho o tatrabahuhin ang ating kaligtasan, sapagkat ibinigay ito sa atin ng anak ng Diyos na walang anumang bayad at walang anuman na tayong gagawin. Ang ating Panginoong Hesus ang pumasan ng pinakamabigat na pasanin natin. Siya ang pinatay alang-alang sa atin upang tayo ang magtamasa ng buhay. Mga kapatid, ang maunawaan natin ang bagay na ito sa ating puso ay magdudulot sa atin ng isang malalim na kapahingahan para sa isang taong naghahanap ng kaligtasan ng buhay. Maaari natin itanong, nasaan na kung gayon yung pasaning sinasabi sa atin kung siya na ang pumasa ng lahat? Ito ay ang ating paglilingkod naman. Ito ang ating pasanin. Ngunit hindi tayo naglilingkod na basta naglilingkod at nagbabayan tayo. Hindi po yan ang rason. Naglilingkod tayo bunga ng ating kagalakan nang tanggapin natin ang kaligtasan. Uulitin po natin, ang paglilingkod ay bunga ng kagalakan dahil sa kaligtasan at buhay na ating tinatamasa. Hindi po ba, mga kapatid, magaan ang paggawa ng tungkulin, bunga ng kagalakan at malalim na pag-asa? Maaaring sabihin natin, ano ang kagaan ng dulot nito sa atin sa kasalukuyan o sa araw-araw nating buhay? Mga kapatid, maunawaan po natin na ang kaligtasan ay hindi isang yugto lamang na nangyari sa ating buhay. Ang kaligtasang kaloob ng Diyos ay hindi lamang para sa hinaharap, kundi sa araw-araw na karanasan din ng ating buhay.
Ito ang ating kapahingahan, na sa bawat araw ay alam natin mayroon tayong Panginoon na nag-iingat at nagbabantay sa atin sa lahat ng panahon upang tayo ay iligtas mula sa mga tiyak na kapahamakan. Isang Panginoon na ang banal na pangako ay hindi tayo iiwan ni pababayaan man. Sinasabi po ng salita ng Diyos sa Mateo 6:25. Ganito po ang pagkakasabi. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo mabuhay. O kaya tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Mga kapatid, kanino po sinasabi ang bagay nito? Ito po ay sinasabi doon sa mga taong pinamamahalaan ng Diyos. Nasa kanila ang pangako. Hindi po ba ito ay kapahingahan na malaman natin ang katotohanan na ito? Hindi po ba isang napakataas na kaaliwan ang dulot ng katotohanan na ito sa atin? At ang bagay na ito ay maaaring o mas aasahang pangako. Naranasan na ito mga kapatid ng mga unang nanampalataya at ito rin ang nais iparanas ng ating Panginoon sapagkat ang pangakong ito ay sa lahat ng panahon at sa lahat ng mga anak ng Diyos. Kung ating pong bubulayin ang mga salita ng ating Panginoong Hesus, magtataka po tayo kung bakit niya inuna ang pagpapasa ng kanyang pamatok sa kanyang pananalita. Sinabi niya, pasanin ninyo ang aking pamatok. Sa kanya isinunod yung sinasabing, mag-aral kayo sa akin. Sa atin po mga Pilipino, nauuna na mag-aral ka muna bago ka gumawa. Gayon pa man mga kapatid, naniniwala tayong ang bawat aral na binibigay ng ating Panginoong Hesus ay hindi isang kaisipan o salitang basta lamang sinasabi niya. Bawat salita at pangangaral niya ay bunga ng malalim na karunungan na nagmumula sa kanyang Ama. Sa akin pong pagbubulay, naniniwala kong sinadya ng ating Panginoong Hesus na unahin ang pangungusap na pasanin ninyo ang aking pamatok bago niya sabihin mag-aral kayo sa akin. Dahil ipinakikita ng mga salitang ito na kailanman hindi natin mauunawaan at maging ang kanyang mga pangangaral hanggat hindi muna tayo magpasailalim sa kanyang otoridad. Ikalawa, hindi magiging konkreto kailanman ang kanyang mga aral sa pamamagitan lamang ng mga teorya, kundi sa pang-araw-araw na pagsunod natin at karanasan ng ating buhay sa Kanya. Kailanman hindi ito mangyayari sa pagbabasa lamang ng Biblia o pananalangin lamang, kundi sa pagbabasa ng Kanyang mga salita, sa pananalangin at sa pagsasapamuhay ng mga ito. Sa ating paglilingkod, mauunawaan natin ang konkreto, ang karunungan kung bakit kailangan natin higit na manalangin. Sa pamamagitan ng paglilingkod, mauunawaan din natin kung bakit kailangan natin na higit na aralin ang mga salita ng Diyos. Meron pong napakagandang pamamaraan ang ating Panginoon sa kanyang paghuhubog sa kanyang mga alagad. Tinatawag po ito ng ibang theologians na praxis. Yung praxis pong salita, hindi po ito katulad ng definition ng secular dictionary. Kundi ito pong salitang ito ay hinago ng mga theologian doon din sa sinasabing theological dictionary. Na kapag sinabi po nilang praxis, ibig sabihin ay ang pagsasalimbayan o intertwining ng pag-aaral o teorya. Teorya at pagsasagawa ng mga inahan. Ito po ang inilalarawan ng ating Panginoong Yesus sa Mateo 11:28-30. Hindi po lamang
tayo ginaganyak ng Panginoon at teorya ang ating maintindihan, kundi kailangan natin isagawa anuman ang kanyang itinuturo sa atin. Hindi rin pwede na gumawa lamang tayo, na hindi tayo nag-aaral, sapagkat mauuwi po ito sa bulag na pagsunod. Hindi po ito nagpapawalang halaga sa pag-aaral, manapa ang nais niyang ipaunawa na ang pagkakaunawa tungkol sa Diyos ay nakukuha ng isang tao sa pamamagitan ng pagpapasakop, pagsunod at pag-aaral. Sinabi din ng ating Panginoon, mag-aaral kayo sa akin. Karaniwan po ang takot, mga kapatid, at kawalan ng kapahingahan ay nagsisimula sa kawalan ng pagkaunawa. May naririnig po tayong mga salitang fear of the unknown. Ignorance brings fear. Ano po ang antidote dito? Walang iba kundi ang pag-aaral upang makaunawa. Dahil ang pagkaunawa nagbubukas sa atin ng kaliwanagan sa ating isipan. Ang pagiging isang mananampalataya, mga kapatid, ay nag-uubliga din sa atin na maunawaan natin kung sino ang Panginoong Hesus sa ating buhay. Kailangan natin malaman kung paano siya ipinakikilala ng banal na kasulatan bilang anak ng Diyos na naging tao. Kailangan natin maunawaan ang kanyang mga turo at ministeryo, ang kanyang kamatayan sa krus, ang kanyang muling pagkabuhay at ang kanyang pangako na muli siyang babalik. At higit pa dito, kailangan nating malaman kung sino siya sa ating buhay bilang Panginoon at tagapagligtas nito. Maaaring sabihin ng iba, alam na natin yan. Mga kapatid, yung mga sinasabi kong prinsipyong iyon ay mga pamagat lamang ng dapat nating maunawaan. Ngunit ang ipinauunawa sa atin ngayon ay ang masusi nating pagsasiyasat na maunawaan ang mga detalye nito sapagkat kung hindi po malayong madaya tayo ng kaaway na si Satanas sapagkat marami na rin ang naggagamit ng mga terminong nabanggit ko ngunit taliwas sa kalooban ng Diyos. Nag-aaral po tayo sapagkat nauunawaan natin na kailanman ay hindi natin mailalagak ang ating pananampalataya sa Diyos na hindi naman natin kilala. Hindi rin natin masasabing nananampalataya tayo sa totoong Diyos kung ang ating nasa isip ay iba sa nais ipakilala ng banal na kasulatan na Diyos. Higit sa lahat, wala pong relasyong mabubuo sa pagitan natin at sa Diyos kung hindi natin kilala ang Diyos na ating pinananampalatayanan. Ito po ngayon, mga kapatid, in fact, ang sakit ng sanglibutan ng maraming iglesyang Kristiyano. Tandaan po natin na una na natin naunawaan kung sino ang Panginoong Hesus sa ating buhay ng panahon na siya'y ipinakilala sa atin sa pamamagitan ng pangangaral. At katulad po ng anumang lumalagong relasyon, hindi ito natatapos sa unang tagpuan, kundi sa patuloy na pagsasama upang ito ay palaguin. Ito ay lalago sa paglalaan natin ng panahon na magkasamang gumagawa sa pag-uusap o fellowship, sa pagbabahaginan, gayon din naman sa paghingi natin ng tawad sa Kanya kung tayo ay nagkakamali at sa pagtanggap ng kapatawaran upang magpatuloy tayo sa ating pakikipagrelasyon sa Kanya. Lahat ng ito ay hindi pwedeng paghiwalayin sa ating pakikipagrelasyon sa ating Panginoon. At sa pamamagitan lamang ng pag-aaral, tayo ay magkakaroon ng kaunawaan at ang kaunawang ito ay kapahingahan dahil higit nating makikita kung sino ang ating Panginoong nagliligtas at nangangalaga sa atin sa araw-araw. Higit nating nalalaman
na tayo ay puno ng mga pangako ng Diyos na ating pwedeng paghawakan sa panahon ng ating mga pagsubok sa buhay, sa panahon ng mga kahirapan ng buhay, katulad ng ating nararanasan ngayon sa kasalukuyan. Mapalad ang taong nakakakilala sa salita ng Diyos dahil mayroon siyang konkretong batayan ng kanyang pag-asa ng buhay. Mga kapatid, ang mga kabigatan sa buhay at takot ay tanda ng ating limitasyon bilang mga tao. At alam po ito ng ating Panginoong Jesucristo. Alam din niya na kailangan natin ng kapahingahan sapagkat ito ay nagpapauna-uli ng ating kalakasan at pagiging produktibo sa buhay. Makikita po natin na ang takot, kapaguran, at kapahingahan ay lahat na nagpapaalaala sa atin ng ating mga limitasyon. Bilang mga mananampalataya, ito rin ang nagtuturo sa atin na higit nating hangarin na magpasakop sa Diyos na makapagsusustinin ng ating buhay at makapagbibigay sa atin ng kapahingahan. Haharap muli tayo sa mga hamon ng buhay. Magandang maunawaan po natin na kung patuloy lamang tayong magpapasailalim sa pamamahala ng Diyos at kung patuloy lamang nating pahahalagahan ang kanyang mga aral at mga pangako, pananariwain nito sa atin ang ating buhay. Magbibigay ito sa atin ng kapayapaan na siya nating kapahingahan. Amen. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan, at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyo ring handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Muli pong ginaganyak ang bawat isa na ihanda ang ating mga ikapu at ang iba pang mga kaloob. At kung ito naman po ay handa na, ipagbigay alam po natin ito sa ating mga diakono at diakonesa sa pamamagitan ng pagte-text sa kanila o tawag. At pwede rin naman po tayong mag-iwan ng mensahe sa ating UECC announcement group chat. Masaya po tayong magkaloob sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin.
Panginoon, sa pagkakataon ito kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat, Panginoon, sa iyo. Patuloy namin itinataas ang iyong pangalan, bagamat hindi po kami nakakapagsamba, Panginoon, ng sama-sama. Pero Lord, sa pagkakataong ito, kami po ay nagkakaisa na itinataas at patuloy na nagpupuri, Panginoon, sa iyong pangalan. Lord, dalangin po namin sa aming pong pagkakaloob, patuloy na pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon. Nakikita mo po, Panginoon, ang aming mga puso, maging ang aming mga pangailangan, Panginoon, sa araw-araw, lalo na po, Panginoon, sa panahong ito, Panginoon. Alam po namin, marami kaming mga kapatiran ang nawalan ng trabaho, naapektuhan ang kanilang mga negosyo, Panginoon, pero hindi po ito hadlang upang hindi kami, Panginoon, patuloy na makapagkaloob sa iyo, Panginoon. Lord, dalangin po namin, patuloy na samahan mo po kami, pagpalain mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, at nawa, Panginoon, ay huwag mong pagkukulangin ang mga miyembro, Panginoon, ng iglesyang ito, Panginoon, sa pang-araw-araw nilang mga pangailangan, Panginoon. Alam ko, Panginoon, na masigit ka, Panginoon, masigit ang iyong kapangyarihan, Panginoon, kaysa sa pandemya, Panginoon, naming nararanasan sa panahon ito, Panginoon. Kaya sa iyo po kami, Panginoon, patuloy na nagtitiwala, at ang dalangin namin, ang mga kaloob nito, Panginoon, ay mas lalong magamit sa ikatatas ang iyong pangalan sa lugar na ito, at maging makatulong din, Panginoon, sa iba naming mga kasama sa iglesyang ito, Panginoon. Kaya Lord, pagpalain mo po ang mga kaloob namin ibibigay sa pagkakataong ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Atin pong awitin ng awit ng pagtatalaga. God before us, God beside, God within us abide, God in heaven and in this place. Father, we commit to you this day. God in pleasure, God in pain, God will ever remain. God in gladness and God in strife. Father, we commit to you our lives, for we know that you are faithful through the stillness and the storm. For you've been with us from the start. Father, we commit to you our hearts.
Tayo po ay magwakas sa pananalangin. Atin pong iyuko ang ating mga ulo sa harapan ng Diyos bilang tanda ng ating pagpapakumbaba sa Kanyang harapan. Ang papuri, ang kaluwalhatian at pagdakila ay sa inyo namin ibinibigay, O Diyos, sa umaga pong ito. Nagpapasalamat kami sa patuloy mong pagpapahintulot sa amin na makiisa sa iyong pong iglesia sa pagsamba sa iyong pong banal na harapan. Ipinagpapasalamat din po namin ang iyong hindi nagmamaliw na presensya sa amin na patuloy na nagbibigay ng kalakasan upang kami rin ay patuloy namang makapaglingkod sa inyo sa pamamagitan ng iyong pong iglesia. Ama, salamat po sa lahat ng pagpapala na ipinaranas mo sa amin sa umaga pong ito, sa lahat ng espiritual na pagpapalang natanggap namin. Dalangin namin na ito'y dumaloy sa lahat ng aspeto ng aming pong mga buhay. Lalo't higit niya amin pong ipinagpapasalamat ang iyong mga salita na inihayag sa amin sa pamamagitan ng iyong lingkod. Salamat sa iyong pangakong kapahingahan, O Diyos. Subalit ang kapahingahang ito ay hindi nangangahulugan na kami ay walang gagawin, O Diyos. Sa halip, habang kami namamahinga sa iyong presensya, salamat dahil patuloy mo kaming hinihimok na maglingkod sa iyo. Isuko ang aming buhay sa iyo, mag-aral, O Diyos, ng aming pananampalataya. Unawain namin ang iyo pong relasyon, pakikipagrelasyon sa amin sa pamamagitan ng aming paglilingkod sa inyo at pagbibigay ng aming pong buhay upang magamit mo kami sa iyo pong kaharian. Loobin mo po ng iyong mga mensaheng ito'y tumimo sa aming puso't isipan at itong patuloy naming malakaran sa aming pong mga buhay. Patuloy mo kung gayon na itunghay ang iyong banal na mukha sa bawat isa sa amin, sapagkat kayo lamang ang nakakaalam ng mga pinagdadaanan ng bawat isa sa amin, ng aming mga pamilya, ng aming pamayanan, O Diyos, ng aming buong bansa. Kayo po ang patuloy na magbigay sa amin ng kalakasan upang mapagtagumpayan ang lahat ng hamon at mga pagsubok na ito na amin pong dinadaanan sa mga panahon pong ito. At dumating nawa ang panahon, O Diyos, na ang lahat pong ito ay maging magandang patotoo namin kung paano kami ay iyong iningatan at iniligtas at tinulungan na sa kabila ng mga hamong ito ng buhay ay makapaglingkod pa rin sa inyo at magamit mo para po sa iyong kaluwalhatian. Ipagkaloob mo nawa kung gayon sa amin ang iyong banal na bendisyon. Paging dapatin mo po ako na iyong anak na magbabanggit nito sa iyong iglesyang nagkatitipon sa kanilang mga tahanan, sapagkat ang lahat pong ito ay aming ginagawa sa patnubay lamang ng banal na Espiritu at sa natatanging pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus. At ngayon sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makakapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian, sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin. Sa Kanya ang lahat ng kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen.